Mahirap na mahirap talaga. Super mahirap. Sa puso ng La Trinidad, matatagpuan ang isa sa pinakaabala at pinakamahalagang lugar ng kalakalan, ang La Trinidad Trading Post. Dito, tila walang tigil ang galaw. Punong-puno ng mga magsasaka, disposers, mamimili at mga trabahador, lahat abala, lahat may hinahabol na oras. Binisita natin ngayon ang La Trinidad Trading Post kung saan binabagsak nila yung mga gulay galing sa iba't ibang lugar o munisipalidad dito sa Benguet. Sa aming pagpunta, nakilala namin si Tatay Rex, isang magsasaka. 25 taong gulang pa lamang siya nang simulan niya ang pagsasaka. At ngayon, isa na siyang senior citizen pero patuloy pa rin sa pagtatrabaho sa lupa. So, kumusta po kayo? Talagang mahirap mo. Gano'n po kahirap? Hindi ko ma-describe, no. Kasi mahirap na mahirap talaga. Super mahirap. Sobra mang nahihirapan, patuloy pa rin siyang lumalaban. Yung cost din po nung sa transport na tinatapon na lang kasi na mahal nga din yung ano. Hindi naman po kayo nakaranas ng gano'n. Pero sa amin, kahit mababa, dinadala namin na dito. Basta lang lalabas yung, kahit transportation lang, kahit yung fleet lang ang lalabas, pwede lang. Ayon sa kanya, hindi raw madali ang buhay magsasaka. Minsan, panalo, minsan naman ay talo. Sa bawat ani walang kasiguraduhan, lalo na kapag bumaba ang presyo ng gulay kahit maganda ang kalidad nito. Lalong bumigat ang kanilang pasanin nang halos magtriple ang presyo ng krudo bunga ng gera sa ibang bansa. Sa bawat biyahe, kasabay ng pagtaas ng gastos ang pagnipis ng kita. Pero kahit ganito, tuloy ang laban para sa araw-araw na kabuhayan. Magkano po yung cost nyo sa gasolina, sa ano? Mahal po. Nababawi naman po pag nagbebenta? Hindi. Or ano? Kung minsan, nababawi, kung minsan. From Atok po, tas hanggang dito. Magkano po yung ano nyo dito? Mula dito ang ganito, mga 5,000 rupees. 10,000. Ngunit sa kabila ng hirap, hindi niya maiwan ang pagsasaka dahil ito na ang kanyang kinagisnan. Ito ang bumuhay sa kanyang pamilya at ito ang tanging trabahong alam niyang gawin. There dapat times nga kaya yung i-give up the farming. Gamin ka to yung basic sitwasyon. Amo nga mabalik. Okay na isa. Kaya nga, sunod si pag-year mo. No, i-give up, papanam mo. Tawan mo. Ang proseso ng pagbebenta ay hindi siya basta-basta. Pupunta ng mga farmers dito sa trading post, tapos yung mga disposers, sila naman yung maghahanap ng buyer. Tapos kapag nabenta yung mga repolyo, hindi din siya basta-basta. Magbebenta yan, depende sa klase o sukat ng repolyo. Ang pinakamabenta daw dito yung medium size. Dito sa... Ngayon papunta tayo sa lugar kung saan nila nililinisan, hinuhugasan yung mga gulay galing dun sa, syempre farm, diretso dito, kagaya ng mga patatas, carrots, para pag ibebenta dun sa mga retailers, malinis na siya. Punta tayo ngayon. Nakarating na tayo dito sa kabilang dako ng trading post kung saan matutunghayan natin kung paano nila nililinisan yung mga gulay na pinupunta din nila doon sa mga retailers natin. And nandito ngayon yung mga carrots. Ito yung naabutan namin, mga carrots dito. Kaya tignan natin kung paano nila linisan itong mga carrots ito. Ay nakikita nyo, yung mga ito, nakapack na siya, ready na sigurong ipunta dun sa may trading post para ibenta ng ating mga retailers. Dito sa bandang ito ng trading post, dito na nakadisplay yung iba't ibang uri ng gulay na meron na silang kanya-kanyang packaging na meron na ding presyo. Aming nakausap ang isa sa mga disposer sa trading post, itago natin sa pangalang Belen. Hiling niya,
sana raw ay magkaroon ng floor price. Magagawa ng gobyerno, magbigay ng floor price para kung maraming supply, hindi masyadong babagsak, sabi yung gusto ng mga farmer. Gusto namin lahat. Si Nanay Monica ay matagal ng isang retail seller ng gulay sa lugar. Hindi man daw sila masyadong apektado ng taas ng krudo, ay labis naman ang kanyang awa sa mga magsasaka. Nanginaunay piman jay produce o ti problema. Uray mo kahit dapi man ngayon yung jay produce. So nga dati nag-isubli ti kalkada. Talugi. Diba? Da kayo nga auntie. Da kami, Sitwasyon yung retailers. mayat, takapsot ng an-anusan niya ngay nga rin. Awan ti anus, awan. Dahil sa mga problemang kinahaharap ng mga magsasaka, nagkaroon ng pagpupulong ang mga ito upang masolusyonan ang kanilang mga problema. At ay aming rason kung aking kadalo ito ay abnuman matulungan sa mga farmers. Secondary po siguro, tingnan itong mga stakeholders, at yung mga traders, at yung mga trappers, at itong mga pagpatagin. Farmers na talaga, dinang runa na dapat kasi lipat tayo. Sa pagpupulong na ito, tinalakay ang panukalang floor price ng mga gulay, isang presyong magsisilbing hangganan lalo na sa panahong bumabagsak ang halaga ng ani. Layunin nitong magsilbing sandalan ng mga magsasaka upang sa kabila ng sobrang supply hindi tuluyang malugi ang kanilang pinaghirapan. Sa ganitong paraan, may katiyakan pa rin silang may maiuuwi kahit pa bumaba ang presyo sa merkado. Sa aming paglahok sa pulong, nagkaroon kami ng pagkakataong makausap si Rudy Bulawan, presidente ng Truckers and Traders Association ng Benguet. Ngayon, iba naman ang nangyayari. Nabubulok ang gulay ng mga farmer sa garden kasi ayaw na nilang dalhin dito kasi lugi rin lang sila. Napagod na, lugi pa. Kaya, nauwi yung pag-uusap na magkaroon ng floor price. Nang sa ganun, makasurvive ang ating mga farmer. Hindi sila tamarin na magtanim at magdala ng gulay dito. Kasi imaginin mo, kung ang puhunan mo ay 18 pesos, tapos dadalhin mo rito sa trading post, ibibenta ng 5 pesos. Ba't ka pa magdadala rito? Di hayaan mo na lang sa garden na mabulok ang gulay mo, hindi na pagtatanim. So ito ang remedyo para ang ating mga farmer ay makasurvive. Para magtanim uli sila, nang sa ganun tuloy-tuloy ang business as usual. Kasi katulad ng sinasabi ng mga traders, habang may gulay, may buhay. Pero paano magkakabuhay kung ang ating mga farmer ay hindi na magtatanim ng gulay? So kaming mga traders, wala na rin kami ibibintang gulay. So kailangan magtulungan. Actually, may epekto sa amin ito mga traders. Ito may floor price. Pero talagang ganun, kailangan mag-sacrifice ang lahat para matulungan ang ating mga farmers. Ano masasabi niyo po sa mga namumuno sa agriculture sector po? Sana. Mag-ingat kayo. Mahirap na mag-comment. Basta bahala sila. Nasa kanila yun. Samantala, may panawagan naman si Rudy Bulawan sa nasyonal na pamahalaan sa problemang kinahaharap ng bansa, partikular sa problema ng sektor ng agrikultura. So hopefully ang ating nasyonal ay mag-isip sila kung paano matutulungan itong ating mga farmers. Hindi mo kayang tulungan sa 10 kilong bigas lang. Hindi tayo mabubuhay sa ganon. Kailangan talaga bigyan natin ng solusyon ang number 1 na problema, kundi yung sobrang mahal ng langis na nagkakaroon ng domino effect na apektado tayong lahat. Hindi masasagot ng ayuda lang. Iba't iba man ang trabaho ng mga nasa trading post, iisa lang ang dahilan kung bakit sila narito, ang may maiuwi para sa kanilang pamilya. Si Tatay Rex ay isa lamang sa milyon-milyong magsasaka sa bansa na patuloy na lumalaban sa walang kasiguraduhan. Sa likod ng bawat gulay na ating binibili, may kwento ng pagod, sakripisyo at pag-asa. At dito sa trading post, hindi lang produkto ang ibinabagsak, kundi ang buhay at pangarap. Kung ang agrikultura ang tinatawag na backbone ng ekonomiya ng Pilipinas,
bakit tila hindi ito ramdam ng mga taong bumubuhay dito? Dahil sa bawat patak ng pawis na bumabagsak sa lupa, naroon ang pag-asang sana balang araw ang ani ay hindi lang sapat kundi makatarungan para sa mga magsasakang matagal nang naghihintay. Kung sipag ang susi sa pag-ahon sa kahirapan, masasabi ba nating kulang sila nito? O baka naman hindi sipag ang kulang, kundi suporta. Kami po ang BSU interns. Hatid sa inyo ang lupang di hinirang.